Magandang araw mga kabiyero. Sa biyahe natin ito ay magtutungo tayo sa Zambales kung saan makikita natin kung gaano kaganda ang dalampasigan ng Kabanggan sa Zambales at ang mga biyayang binibigay ng kalikasan. Pumapalag pa. Madaling araw pa lang kami umalis upang samahan na mag-asawang sila Ronel at Michelle pauwi sa kanilang probinsya sa Kabanggan, Zambales. Naging maganda ang takbo namin dahil sa hindi traffic. Bukod pa doon ay puro diretso lang ang daan. Medyo madilim lang, pero ayos lang dahil sapat naman ang ilaw ng aming mga motor. 60 to 80 kph lang ang average na takbuhan namin. Saktong-sakto lang dahil dalawang motor lang naman kami magkakasama. Maghahating liwanag na makarating kami sa Olongapo. Swabe pa rin naman ang biyahe namin dahil hindi pa rin traffic. To Zambales. Welcome to Subic. Ba't nakasignan? Saan tayo niliko? Okay. Pagdating namin sa Subic ay nag-stop over muna kami para mamalengke ng aming kakailanganin sa 2 araw naming stay sa Kabanggan. Pagdaan namin dito sa San Narciso ay dito namin nakita ang napakagandang tanawin. Sinabayan pa ng magandang sikat ng araw, napakaluwag na daan at berdeng-berdeng kapaligiran. Country roads take me home to the place of love. Was Manila, Los Mama. Take me home, country road. For tricycle only. Lahar, no? Kaya yung ilog parang para sa dagat, may buhangin. Sayang, kala ko tatawid tayo. Exciting pa naman. Sa di malamang dahilan ay parang naliligaw kami pagdating namin sa Maloma. Tatawid nga tayo. Babalik. Pero imbis na ma-stress, ay mas na-excite pa ako kasi merong makipot pero mahabang tulay na tatawiran. At hindi nga ako nagkamali. Hindi ito ang tamang daan. At sa wakas, nakarating kami dito sa Barangay Santa Rita, Kabanggan, Zambales. At agad naming sinilip ang dagat. Bumungad sa amin ang asul na dagat at ang malabong buhangin. Nandito din ang mga makukulay na bangkang pangisda ng mga residente ng Barangay Santa Rita. Kahit may mga residente nakatira malapit sa baybayin, ay kapansin-pansin pa rin ang kalinisan ng dalampasigan. Kulay gray yung buhangin, Dahil mainit ang panahon, agad kaming naligo sa dagat. Meron din pala ditong mga recreational activity tulad ng banana boat.
Nakilala din namin ang stepbrother ni Michelle na si Ato na siya nag-asikaso sa amin. At habang tumatagay kami ay may mga dumating na bangkang pangisda. Anong huli? Tambakol. Ayan na, magkano yung ganyan? Pang turarog lang sa mga tao yan. Sa mga ano na. Akin lang yan. Pwede ba pakilisa? Nilabigyan mo doon sila sa akin. Sorry pa kainina. Ayan ang maliit. Sobrang liit. Pwede oh, tambakol yun. Tambakol. Magkano? Kung isa oh. Sa taas, oh. Saan dito yun? Ilang kilo? Kaya na naman bukas. Bitin nyo na! Dami ni Joy! Sa isa! What? Ang pirit oh, may pirit ah. Sara na. Thank you. Oo, busog pirit. Sara na. Ay, lugi naman sila. 5 piraso na, 50 kilos na. Hapon na lumabas to, hapon na no. Ganito pala sa Kabanggan mga kabiyero. Pag medyo maganda ang huli, ay namamahagi ng ilan ng mga mangingisda ng kanilang huli sa kanilang mga kanayon, lalo na ang mga tumulong mag-ahon ng bangka. Kano kilo niyan? Zero na kasi kami. Ano ba yan? Alias lang. May paniniwala daw kasi dito na pag maganda ang huli ay hindi nagdamot ang dagat. Kaya ang biyayang binigay ng dagat ay hindi rin ipinagdadamot sa kanilang mga kanayon. Pero syempre, bukod pa rin ang pambenta na hindi ka pa rin naman talo sa presyo kung sa mismong mangingisda ka bibili. Namiro ka naman? Di ba? Nakaiyak ko. Di ba? Kahit ito lang. Malaki pa rin yan. Ano ka nagmamakaawa ka? Galingan yan, di ba? Marinyedo pa isa. Galing pa ako ng Manila. Uling na. Kasi ewan natin ah. Saan dami niya? Naman nila yan.
Ang karti nito, luto pa. Yung kinakain ng ano, hilaw, pwede na. Okay na yun. Oh, sige na, okay na yun. Prito mo na yan. Hindi, ang galing mo. Grabe ka. Ano ba? Mukhang ano na lang ako dito. Gilitan mo yan, Michelle, sa ano, para makaprito ang ganda. Bago lumubog ang araw ay nakapagtayo na kami ng tent at nalaman ko na karamihan pala sa mga taga rito ay dito mismo natutulog sa tabing dagat, lalo na kung maganda ang panahon at maliwalas at tahimik. Oh, paborito. Palitan ko na dalawa. Kaning ganyan. May pusit man, may isda. Pusit. Michelle! May pusit daw. Ito, kunin nyo na ito at saan ito isda. Kunin nyo na ito at saan ito isda dyan. May pusit ako ning, nasa taas. Pusit. Kinaumagahan ay naabutan naman namin ang huli ng ilang mangingisda. Pusit naman. 200 ha? Ito po, pusit. Nangat nyo. Kaya ka naman, siyempre ka. 200. Pebrero hanggang Mayo pala ang pinakamainam na season ng pusit sa Zambales. Pero ayon sa Google ay Abril ang pinakamagandang panahon para sa pusit. Asawa niya yan eh. Kung talaga ayaw mo pa ibigay sa asawa niya. Malinis kuya ang pusit dito sa amin. Magkano kilo? Kilawin. Kilawin mo na yan. Yan Ronil. Ang aga-aga niyan Ronil ah. Masarap talaga ito, pusit. Meron din nilaan sa amin na isang malaking tambakol. Grabe naman yan Ronil. Buhay pa oh. Baka wala yan ah. At napagkatuwa pa nga namin sa tawing dagat na kunwari ay buhay pa. Anong gagawin natin luto dyan? Grabe na. Grabe naman yan. Pumapalag-palag pa. Pumapalag pa. Ka. Grabe. Grabe yan ah. Bisa mo. Baka makawala. Kasama ang nanay ni Michelle ay nagkayayaan din kami pumunta sa tinatawag nilang fish port, kung saan ay mangunguha kami ng talaba at native na tahong. Ilang kilometro lang ang layo mula sa Barangay Santa Rita.
Yung kape mo gawin mo. Ayaw ko na diretso makahuli ka dito. Dito na lang ako sa kabila. Yung tubig. Ayan yung tubig. Anong kape malay? Dito pala ay meron na kukuhanan ng tahong at talaba na pwede mo nang maiulam basta matiyaga ka lang mamulot. Mas maliit ang native na tahong kumpara sa mga nakasanayan nating tahong, pero malaki naman ang laman. Alam naman yan, Ronil. Maliit yung mga taho. Ronil. Ano naman yung pinagkukuha mo, Ronil? Ikikilaw mo na naman yan. Kasi maliit pa eh. Tao yan, di ba? May ano ba? Ganito? Ito talaba. Anong gagawin dyan, Nay? Ito, ang laki Di oh. ba talaba to pero maliit pa? Ito yung ganito. Maliit pa. Ito ba? Ganito? Ano yan? Ano ba to? Talaba. Ayan, kunin niya. Talaba kung meron. Ay. Ito. Talaba. Talaga. At kung kadalasan, ang mga talaba ay nakadikit sa mga bato, dito ay nakabaon lamang sa buhangin o mga nasa nakalubog ng mga sanga. Ahalongkatin mo lamang ang buhangin ay siguradong meron ka ng tahong at talaba. Ikaw na lang ang bahalang mamili kung medyo malaki na. Ayan. Wala na mga maliit to, no? Ay mga malaki, kinuha na. Ito, nakakapit sa kahoy. Oh, sumisirit na iba oh. Nawala sa isip ko na matalas nga pala ang shell ng mga talaba. Kaya paghawak ko, ayun, may hiwa ka agad ako sa daliri. Aray! Talas niya no? Talas! Dapat pala nakagwates pagka nagkukuha nito. Matalas. Swak pa na isa mo. Sinama na kasi wala tayong pangpukpuk ang ano pala, lala. Nakadikit pa sa sanga. Ang hirap man tanggalin pagka wala. Hirap matanggalin, hahatiin na nakanin na lang daw sa ano. Hiwa pa naman yung kamay ko sa ano, yung sa ano ng tilapia kahapon. Tanggal na. Hindi doon, buhusan lang natin ng mainit na tubig yan. O, tuwan-tuwa na, mabubuksan nyo na yung ano, halaan. Yung ano, yan. Ano ito nangyari dito? Nabulag na. Nabulag na eh. Ilalim ng lumot. Oo, yung iba nasa ilalim lang ng lumot. Boy pa ba? Boy pa! Minsan, nasa ilalim sila ng... Pagkawi ay nilinis kaagad namin ang mga nakolekta naming tahong at talaba. Ang ilan pa dito ay kaagad na niluto ng nanay ni Michelle para matikman namin kaagad. Maraming tahong ano, maraming tahong. May tao na nag-ibang kulay. Uy, Tingnan natin yung luto na. ay, gusto. Pwede lang natin ito.
Yan naman. Kailangan to alam mo ang technique ng pagbukas. Taba na naman. Kailangan alam mo ang technique ng pagbukas. Yun naman, kaya ko pinakukuluan na para madali sana siyang bumuka. Pero ito, dapat ganyan lang yan. Kasi pag matagal siya kumulo, liliit siya. Mawawala yung mga tubig niya. Umiimpis. Yan, ganyan yan. Kung gusto mo yan, lalagyan mo lang ng sibuyas. Kikilaw mo na sibuyas, pero luto na yan. Dapat nga ito kinukuha na. Kaso nga ayaw ang Taba. Sarap. yung mga malalaking. Pwede na siguro, hanguin mo na yan. Pwede nang tanggalin yan at gawa ng liliit yan eh. Ito may tamang technique kasi ng pag-ano nito. Kinulaan pa lang po yan. Oo, binalian ko lang to kanina kaso nabang ka ako baka ayaw bumuka eh. Maganda to kung malalaki yung makukuha. Masarap yan pagka ganyan nakakakulo lang tapos saka maanuhan. Sarap. Oo, Ginoo. Yun ang mahirap tong pagka dumapulis. Kaya ang gagawin ng iba, pakukuluan na lang para bumuka lahat. Yun nga lang, maliit na. Tsaka hindi na ganun kalinamnam pagka nakulo ng maigi. Umiimpis. Ano pa nakikita eh. Pero pag yan, kusayan, kusayan bubuka pagka kumulo na. Kahit hindi mo natanggalin ng ganun. Yun lang, liliit na siya. Wala na tayong Wala ka ng laman, ano? Wala na tayong kahoy, naubos na. Wala talaga. Kaya yun naman, kahit maliliit, puno-uno na. Siksik talaga yung Lasang dagat. Sarap. Alat-alat. Sarap yung suka. Bukod sa nakaligo na kami sa magandang dalampasigan ng Zambales at nakakain ng mga sariwang laman dagat, ay may baon pa kami pauwi. At yan ang naging biyahe natin dito sa Kabanggan, Zambales. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay baka naman pwede makahingi ng likes and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ay click mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga biyahe natin. Maraming salamat sa panonood. Adios!